Ang naisip lang talaga namin, like, syempre yung venue was sa Big Dome, parang naisip lang talaga namin ni Enzo, yung stage designer na, sabi ko gusto ko parang dugtungan yung Araneta Coliseum, na parang, kaya yung stage ng DJ, parang half ng mundo. So naka-code siya na gano'n. And it was, kumbaga pinaka-naiyak talaga ako nung nakita ko na nung nire-rehearse ko was, nung nag-meeting kami na, ang daming pinitch yung idea na, yung palagi kasi is a very strong song. So parang kailangan yung visuals niya, yung pagkaka-present mo doon sa song na yun, sobrang lakas din. So yun yung parang pinaka-pressure for me, that song. Pero nung pinakinggan ko yung song na yun, parang na-imagine ko lang for some weird reason is may pumapasok ng literal na red vintage Mini Cooper na pumapasok sa stage. Tapos doon na lang nabuo yung nandun para si Kizzy, we can put a camera. So nung ginagawa namin siya doon sa rehearsal, naiyak talaga ako kasi yun yung pakiramdam na gusto kong maramdaman ng mga tao. Yung parang ang romantic talaga ng song na to. So yun yung pinaka-pressure at the same time, pinaka-memorable for me nung naging, yung nabuhay na siya, yung moment. Okay, si Grace from Metro Style. Hi, good afternoon. Hello, congratulations. My question is, paano nag-evolve yung relationship and collaboration from the start and then up to like ito mga last nights? Kami na, ngayon. Sobra, as in, every week kasi kami magkasama. So, hinahanap-hanap na namin ang isa't isa. Literal, pag wala kaming S&M sa weekend or sa week na yun, or mga 2 weeks na, yun, maghahanapan kami, so mag-meet up kami. And sobrang naging close na rin kami talaga na halos lahat ng mga plano namin sa buhay. Kunwari, kami ni Casey may plano kaming ganito. Uy, Direk, anong ginawa nyo sa ganitong mga aspeto ng ano nyo, ng life nyo? So, naging super close na rin kami. Aside from, syempre sa amin, lalo yung mga anak ng best friend na ni Casey ngayon, yung si Forrest, 4 years old. Syempre sa amin din, sa aming dalawa as a couple. Kaya sabi nga namin lagi, super thankful kami sa Panginoon na we get to do this together. Kasi hindi kami pang long distance talagang dalawa. We're a clingy couple. So pag hindi ko ma-imagine kung hindi kami magkasama sa tour na to, kung hindi siya yung... Away lang siguro kami ng away. Ituloy mo na yung ano, ituloy mo na tong... Hanggang doon lang kwento ko. Feeling ko lang, super thankful kami na we get to do this together. Oh, thank you. Sino ba? Hindi, ako rin parang sobrang grateful talaga ako na nasama ako dun sa group na to. Like yung kay TJ, yung sa first namin, yung Frontier. Basta tanda ko lang sinabi lang ni TJ sa akin, Direk, ko na bahala kasi tatayo lang talaga ako. Kasi ko na bahala sa visuals, ganyan. Tapos, sige. Tapos, from then on, naging mas collaborative na siya, mas alam niya na rin yung gusto niya. Hanggang ngayon, hindi na siya nakatayo, tumatakbo na siya sa stage, kasing likod na rin niya si Casey. So, yun na nga yung Kembot na lang talaga niya hinihintay namin. And ang sarap lang to work with friends now, kasi nga parang, ang sarap lang nung magkaibigan kayo, pero pagka nasa show kayo, para kayong, you have that certain respect na, sige, work tayo ngayon. O, direct may gusto ako, o sige, tutumin natin, ganyan. Pero pagkatapos nun, wala, balbala na naman. So yun yung ang sarap nung yung buong team, yung relation ng buong team, ganun. Kaya, ang pakasakit na 5 show na lang talaga. Babalik pa rin ako doon. Okay, I have another question. So no matter how you prepare... Timer na ka. Naka-timer din pala siya. No matter how much you prepare, syempre may mga unexpected nangyayari. It's a live event after all. So aside yung kanina yung sinabi mo na wala ng boses, ganyan, can you share more of that? And then paano kayo nagsaluhan? Like you said, di ba, si John lang naririnig mo sa in-ear mo, meron ka pang mga memorable na sinabi ni John sa'yo. So before si TJ, may share lang ako. Sobrang na-amaze ako sa moment ito. Kasi sobrang kaming passionate lahat, the whole team, to give the best show sa lahat ng city na, or ng lugar na pinupuntahan talaga namin. There's this one time na syempre, alam naman natin na yung mga technical difficulties talaga, minsan hindi talaga naiiwasan, diba? So,
may one song talaga doon na nawalan ng audio sa house. So si TJ, tuloy-tuloy lang kumakanta, pero naka-monitors lang siya, pero hindi namin siya narinig sa house. So syempre, medyo nagpanik kami, ano nangyari, may nabunot, ganyan. Tapos after that, natapos yung song, tsaka parang, kumbaga nanghinayang kami because of, kumbaga nanakawan ng isang song yung mga tao dahil nawala yun. So after nun, nagtuloy-tuloy lang kami, tuloy-tuloy. Pagbalik namin ng dressing room, kaming tatlo lang doon. So sobrang sakit yun. Parang kahit na, di ko naman kasalanan, kahit na ano, pero parang nangihinayang kami doon sa moment na bakit may ganon. Si TJ then was so frustrated because sobrang gusto niyang maging maganda yung show. Tapos kami talaga sobrang medyo negatron na kami ni TJ na naiinis na kami. Tapos si Kizzy, hinatak kaming dalawa sa CR. Tapos sabi niya, sandali lang, huwag tayo magpapaano sa mga evil na ganyan. Let's pray. Tapos nag-pray kaming tatlo doon na ang ganda lang ng moment na syempre at the end of the day, tao ka rin, nagagalit ka rin, napupustate ka rin. Pero may isang tao na talagang humahatak sa amin na, wait lang, hinga lang tayo, magdasal tayo. Yatin gusto to, may purpose to, tinetest lang tayo ng mga evil na kung ano-ano man yan. So for me, isang memorable na nangyari sa akin yun, na talagang grateful ako to share this tour with them. For me, technical difficulties na mga ganun. Araneta would be one. Yung nabagsak yung mic ko, day 2, nabagsak yung mic ko, tapos mga 5 times kami nagpalit ng microphone on stage. Tapos parang hindi ko na alam yung mararamdaman ko, hindi ko na alam gagawin ko, paano ba to? Pero again, when you are just closely working with everybody and you're in an environment where alam mong sasaluhin ka ng lahat ng mga kasama mo on stage, na-pull off naman namin siya. Sa utak ko lang noon, hindi ko alam kung nag-worship ako noon eh. sa video, nag-worship na lang ako na parang, Lord, ikaw na to, wala akong magagawa dito. Nangyayari talaga to. So nag-worship ako and the string section came in, the keyboards came in, the crowds were shouting, they were roaring hanggang sa nakuha namin yung mic. And ayun, nasalo naman namin yung moment, but that was like a good 3 minutes of nothing, no microphone. It's online. Hanggang ngayon pag nare-review ko yun, na-amaze ako na nangyari yung moment na yun, but sinalo ako ng lahat ng mga kabanda ko and the people of in the whole arena. Hindi, ano yun, dating tayo. Actually, madami. Sa 40 shows, imagine nyo naman po, sa 35 pala. Sa 35, syempre sa dami, meron talaga mga bagay na hinaharap. Actually, mas lalo ang prod. Sila ni Cynthia, then... Time's up. Timer to 5 minutes, baby. Dapat pala ganyan. Pisonet.